kami at nawa, hilingin po natin ng presensya ng Panginoon. Sabi nga daw po, may God's peace and love be with us as we celebrate the life of Pastor June Hernandez. Ayan. So, sa pasimula po ng aming pong gagawing service, gusto po namin na umpisahan ito sa pamamagitan po ng paghahandog ng musika sa bawat isa po. Sila po ay may iba't ibang talento na nais ibahagi sa bawat isa para bigyan po ng comfort kahit paano ang naiwan ng tatay. So, pasimula na po tayo. Power on. Bluetooth mode. Now, tingnan mo taas niya. Tingnan mo. Malakas ako.
Sige, ano mo yun? Pasok mo na dito. Sunod tayo dyan. Burn and hell in
babago siya. Kailangan kasi kung ano yung orientation ng simula. Babago yung Mabago po. Kailangan po kung portrait siya sa simula pa lang. hindi sila makuha lahat. Ha? Hindi sila makuha lahat. Doon ka malayo.
Panalangin bayan sa aming pagkakas sa aming pangalan kahit na edukasyon ang pagkakaroon sa pagkakaroon ang pagkakaroon ng respeto para sa pagkakaroon ang pagkakaroon at buhay na mga pagkakaroon sa aliwan sa mga mahal sa buhay sa mga pagkakas mga buhay na pasitong ang pagkakaroon ng nararamdaman ang ayoko ang nararamdaman ninyo ang nararamdaman at ang masalita ang mali sa pagkakaroon sa pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon. Sana po ang pagkakaroon mo ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Ayan, muli isang magandang gabi po sa ating lahat. Talagang po napakabuti ng ating Panginoon. At sabi nga po kanina ni kapatid, sa kabila ng masamang panahon ay narito po tayong lahat magkakasama. Ito po ay kalooban ng ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Ayan, amen po. So, ngayon po gabi, celebrate po natin, sabi po dito, a tribute of hope and honor in loving memory of Pastor Jude Hernandez. So, mapakilala po muli kami po ay mga Seventh-day Adventists. Nagmula po kami sa iba't ibang churches. Sila Pastor Fernand po from Jordan Heights. Ayan, at kami naman po ay sa Rockville, sa Valenzuela po. At may kasama din po tayo mga kapatid from Calingin, Quezon City. So, amazing ang ating Panginoon paano ang isang ministry ay naggagawa niya pagsama-samahin. Hindi po ba ang mga kapatid? So, kami ay iba't ibang iglesia, pero may isang pananampalataya. Hindi po ba? At masaya po kami na makasama po namin kayo. Sa gabi nito, natutunan niyo po ba ang mga awit papuri sa ating Panginoon? Amazing po yun po ay hindi po sadanang sa kanila kung hindi kaloob ng Panginoon. At napakabuti ng Panginoon na sa pamamagitan po nila na ipapahatid ang mensahe na gustong ipabatid ng ating Panginoon sa bawat isa sa kabila ng tanawin na hindi kaaya-aya para sa atin. Pero narito po kami para maghatid kahit pa paano po ng pag-asa. Ayan. So, ang ating pong nag-guide ng kanina, Sister Chloe, tayo ako para ma-recognize ka din po nila. Sister Chloe Hermosa. From Kaingin po siya. Ayan. Siyempre po, ang soloist natin, Sister Shekinah Serrano. Ayan, anak po nila Pastor Serrano. At ang aming naman pong grupo na mula sa Rockville, ang tawag po sa amin, Genesis Singer. Sila lang po pala. Ako lang promoter nila. Ayan. So, pagkatapos po noon, nag-opening song po tayo. Ang title po ay When We All Get to Heaven. Na pinamahan po siyempre ng magandang ibahe ni Pastor Fernand, si Ma'am Starlight. Ayan po siya. At pagkatapos po, opening prayer po ni Brother Leo Gonzaga. Ang hindi pong lingkod, Sister Irene Pastor, at siya pong presider. Bali, yung family ko po, itong tatlo. Ayun ang aming uso, si Brother Gordon. Elder po siya sa Rockville at ang aming dalawang anak. Ayan, kasama po ng aming mga kasamahan. Meron din po pala tayong kasama from sa church, Sister Raisa. Kasi po kayo, so, ilang churches po pala tayo, Oo. So, pagiging mo ang ating pala. Pagkatapos ko po ng salita, mga kapatid, susunod po sa akin ay Sister Marlene Gonzaga. Siya po yung babasa po ng scripture reading. Na nakatagpuan sa 1 Thessalonians 4, verse 13 to 18.
Ayan, pagkatapos po ni Sister Marlene Gonzaga, bigyan po tayo ng special music mula po kay Sister Shikay na sarap po muli. At handugan po tayo ng mensahe ng pag-asa, message of hope, na ipagkakalo po ni Pastor Fernando Serrano. Ayan, ang kanya po team, we grieve, yet we hope. At pagkatapos po nun, musical opening po muli ng Genesis Singers. At musical tribute po ulit ni Sister Chloe Hermosa. Closing prayer po ng ating tagapagsalita. So, yun po yung magiging flow ng ating program sa gawin ito. At muli, maraming salamat po nawa sa aming po maliit na contribution na ito ay makapagod po kami ng offerts sa mga pamilya mo ni Pastor June. Salamat po. Leading po ulit sa ating lahat para po sa ating scripture reading. Ito po, kung may mga Bible po tayo kahit pa sa ating mga cellphone, pwede po natin sundan. Ito kayo matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Reading po, 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Sabi po dito sa verse 13, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest ye sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with him those who sleep in Jesus." 15. "For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep." 16. "For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first." 17. "Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord." 18. "Therefore, comfort one another with these words." Bluetooth connected.
Bluetooth disconnected. On behalf of the Seventh-day Adventist Church at sa mga kaibigan ko nila Pastor Rodel and Sierra Hernandez, Punta ka doon. kami po ay nakikiselebrate. Why celebrate? Because your name talks about joy and fortune. Diba? Ipinaalala sa atin na mayroong dakilang Diyos tayo. Ang pamilya po nila ay talagang mayroong legacy. Legacy of faith. Hindi lang basta legacy of faith, kundi ng mga pastor. Kasi si Sister Sheila nagtapos din sa Bible School, ganoon din ang kanyang mga kapatid. Sumunod sa yapak ng kanilang ama. Diba? At ang kanilang mga pangalan ay laging mayroong joy. That's why, even then, according to Apostle Paul, to live is Christ and to die is gain. There is always joy when we are in the Lord. And it's not a matter of what we are, but whom we know. 1 Thessalonians 4:13-18, it says, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others have no hope." Okay lang malungkot, pero may pag-asa. At okay lang na dahil talagang makakalungkot o nakakalungkot ang mawala ng mahal sa buhay, tulad ng isang ama na talagang nag-akil sa akin sa paanan ng aking Panginoon, na kung saan ngayon tayo nagkasama-sama dahil mayroong isang ama na nawala. Alam nyo, nakita ko rin sa isang post, hindi ko hindi naman na talaga tatay si Pastor Fortunato, pero sabi niya,
wala na si tatay. Kasi, hindi lamang tinuturing natin siyang tatay sa laman, kundi sa spiritual na pangangailangan. And today we are here to honor the life and to celebrate the legacy of a certain person whose life has been given to the Lord. Pastor Fortunato L. Hernandez. A man of the Word and a preacher of God whose life is a legacy by himself. Alam niyo, ito na yata yung pangatlong pagkalukod sa mga pumapanaw. Itong ilang week na to. Merong isa, ang edad ay 96. Si Pastor 81. At yung aming ninang, sabi nila more than 90s. Alam niyo ba ang buhay ng tao ay the life expectancy with the average of 70. So kami plus 11 years si Pastor. Diba? Dahil ang average ay 70. Sa makatid, tayo ay nabubuhay sa napakadelikadong panahon. There was a time na 969. Merong nabubuhay na ngayon. Ngunit habang tumatagal, bumababa ang buhay ng tao. Kaya pa man, the greatest medicine is in John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him will not perish, but have everlasting life. The only antidote of death is belief in Christ. No other than that. Because when we believe somebody, we also believe his past, the present, and the future. Tulad ng pag-aasawa, hindi mo lamang alam lahat. Basta ang alam mo, mahal mo siya. Ano man ang kanyang nakaraan, ano man ang kanyang kasalukuyan, ano man ang darating pa, tinanggap mo na. Yan din ang relasyon natin sa ating Panginoon. And the greatest legacy is not what we have, but whom we know. Only Jesus Christ. Sa pagkakataon ito, bigyan natin pansin ang buhay na tunay na pinabuhay na mabuti. A life well lived in Christ. According to Apostle Paul in Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Kailan ang kamatayan ay kapakinabangan? Tingnan niyo po, hindi po tayo magkakilala kada lahat. Pero napagtabi-tabi tayo ng isang kamatayan. Diba? Much more with the death of Christ. Emergency. It's real gain for us because He became a substitute for us to live forever. Dahil yun ang dakilang kapakinabangan natin. Nawala ang buhay ng Panginoon pero ibinalik naman ang buhay na nawala sa atin. Yun ang karanasan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo at kay si Pastor Fortunato live this out, the life that has been given to him by Christ. According to him, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. So, kasama tayong nakapako sa krus doon. Wala naman, pero nasa puso ng Panginoon, ikaw. Bago ka pa itinangan, bahagi ka na ng buhay na ibigay ng Panginoon. He touched countless lives. Pastor, maraming mga pinagan, maraming nadala sa Panginoon, maraming
mga puso na nabago sa pamamagitan ng kanyang ministry. Jesus as a Savior and Lord, pointing souls to heaven. Tumutulong lang tayo sa mithiin ng ating Panginoong Jesucristo, whether behind the pulpit or beside a grieving person or a family. Paano ba nasasabi natin na intindihan tayo ng Panginoong Jesus sa mga kalagayan katulad nito? Dahil ang Panginoong Jesus nagkatawang tao. Diba? Alam niya kung anong masaktan, kung mawalan ng kaibigan, tulad ni Lazaro ng kaibigan niya, tulad natin na nawalan ng isang magulang. Naiintindihan niya. That's why when he cried, he really cried. Naiintindihan niya. So, kaya ang buhay na nawala, hindi mawawala ng kaguluhan na pagkali-kali na tayo. Ang Panginoong Jesus kaya ang hindi magagawa yun. This life is also a life that has been given to us. Sabi nga po dito sa atin, ay a death we understand is maybe different, but we have a certain hope, a blessed hope in Christ. Maaaring iba-iba ang ating pag-unawa sa pagkakilala sa ating Panginoon. Maaaring iba-iba ang ating pagkaunawa sa banal na kasulatan. But as long that we are in Christ, it doesn't matter because we have one Christ who said, "You are my child." Sabi po sa Ecclesiastes 9 verse 5 and John 11, that death is just as you. Bakit kaya nasabi ng Panginoon yun? Sinabi rin naman yun sa panahon ni Lazaro. Pero kung siya natutulog lang, sino maglalakas loob na siya gisingin? Even myself, even me, I cannot wake him. So for me, he really died. The only one who can wake him, Jesus Christ. Diba? Kaya nasasabi na tutulong lang siya kasi kaya niyang isipin ang ating kapatid, ang ating pastor, ang ating ama. But for me, he really died. Hindi ko kaya. That's why, nasabi niya, mayroong pagkakasakit na hindi ikamamatay. And he's talking about eternal death. That when we believe, he's talking about eternal life. So parang napaka-easy lamang nung between life and death. Pagka pinag-uusapan ay ating pagkakilala sa Panginoon. Dahil siya ang may hawak ng susi ng Diyos. Walang kapangyarihan maging ang kamatayan sapagkat siya ang Alpha at ang Omega. Alam niyo, pagka may namamatay, merong obituaryo. Yan yung talang buhay ng isang tao plus kailan siya namatay. Pero kung hindi pa siya namatay, ang tawag doon talang buhay lang. Pero ang pinakakumpletong talang buhay, ang Panginoong Jesus. Bakit? Because galing siya sa walang hanggan at papunta sa walang hanggan. From everlasting to everlasting. The Alpha and Omega. Kaya kung titignan natin ang kanyang buhay, bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao, kung siya ay nagkatawang tao, nabuhay na kasama ng mga tao, namatay sa krus. Umakit sa langit, muling babalik, upang kunin ang sarili kanya. That's why, obituary of our Lord and Savior Jesus Christ, kumpleto. Dahil hindi natapos sa kamatayan
kundi nagpatuloy hanggang sa pagkabuhay na muli, hanggang sa buhay na wala. Kaya yung ipamahana sa akin. Ilang buhay na kaya ang nawalang pag-asa. Ngunit ilang buhay din naman ang puno ng pag-asa. That's why being a Christian is not, hindi po ito kaluhihan. Hindi isang malaking gain sa akin. The last but not the least is that Jesus is our life and our Savior. Sabi nga po dito sa atin, sa 1 Corinthians 15:51, sinasaysay ko sa inyong isang hiwaga. Hindi tayo lahat ay mamamatay, ngunit tayo lahat ay babaguhin. Alam niyo, nung tinanggap natin ang Panginoon, binago niya tayo. Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, the moment we became Jesus. That's how God can change us. But He is talking about the change from immortality to immortality. From mortality to immortality. Sabi nga po roon, upang itong may kasiraan, ay papalitan niya ng walang kasiraan. Itong may kamatayan, ay papalitan niya ng walang kamatayan. Ano yung kapag dumating ang Panginoon Jesus? Gaano kaya kabilis? Pag po tayo ay makasalanan pa, yung kaluwalhatian niya, mapupugnaw tayo. Matutunaw tayo. Paano pa kaya laksalas ang mga akit ang kasama? That's why, sabi roon, we will be changed in a moment. As a twinkling of an eye. Ganun kabilis. Marahil ganun din ang masasabi ng banal na kasulatan nung sinabi niyang isang-isap na talaga. Kasi pag ikaw ay pumiti at namatay, pagdating ng Panginoon, isang bulag lang ito. Nakakila siya. Ito sinasabi, see you in the morning. Bakit hindi good night? Bakit hindi good night? Dahil we have this hope. Ang minamahal, dati natin sinasabi, see you in the morning. Pero di natin ito sinasabi sa mga buhay. Sinasabi natin ito kapag may namatay na. Di po ba? Dahil may pag-asa ang bawat Kristo. Sa labing ito, pangawakan natin ang salita ng Diyos, ang pangako na hindi mababago. It doesn't matter how we believe on a certain subject, but the best is who we believe, only Jesus Christ. Pagpalain naman bawat isa at patuloy natin panghawakan ang kanyang salita. Sa pagkakataon nito, makakapagin tutugin tayo isang tugtugin at sa Panginoon. Hanggang sa bigyan. Nag-CR sila.
Amen. Uy, ikaw na. Hawak ka, Brother John. Hawak to. Pastor Hernandez sold in faith, prayed, and ministers for so many believers, and pointed many to Jesus Christ. And now, as he sleeps in Christ, he works his work to follow him. God gives his faithful ones, and one day the grave will be empty, and the joy for eternity will begin.
Maraming salamat sa legacy na iniwan po ni Pastor June Hernandez. Panginoon, marami po mga mananampalataya ang nadala sa inyong pangalan. Mga mananampalatayang nanampalataya sa aming Panginoong Jesus na minsan pa ang mga pangyayari katulad ito'y hindi matatapos sa kalungkutan, kundi isang malaking pag-asa ng pagkikita-kita sa walang hanggan. Ang naming banal, tinatangi po namin dinadalangin sa inyo ang kanyang pamilya na naway patuloy na bigyan ng kaaliwan, ng pag-asa, ng pag-ibig at paggabay. Naway patuloy silang bigyan ng kalusugan at kasalisigan na sila'y makapaglingkod sa inyo. Panginoon, salamat po sa pananampalatayang ipinamana ng kanilang mga magulang at patuloy na panghawakan na misa'y makikita-kita sa langit na bayan. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa pagkakataon po ay natapos po ang aking paglilingkod in behalf of the Seventh-day Adventist Church. Kami po ay nakikiramay sa pamilya na Pastor June. Wala na ako. So, ayun po. So, maraming salamat po. On behalf again, behalf of our family po and additional so, para remembrance naman din po, pwede po ba na picture po tayo with the family. Ayun, Ate Jonah, Ate Janelle, mga apo, Mama, picture po tayo. Lahat po. Remembrance po. Condolence. Tapos ganun kayo. Ganun kayo. Ate Jonah, mga apo, family. Patrick, dito na lang. Daddy. Yung malaki mga maliit. Si Pastor, Oo, kalitin. kita ba tayo? Kita ba lahat? Isa pa po. Last na po. Jump shot. Sa kanila. Uy, meron pa. Ay, nako. 30 na lang sa isa po. Ay, ito po. Ninong niya, no? Daddy. Isa pa. Ayan. Sarap na may pizza. Thank you so much po. Gawin.